Pupurihin ko ang Panginoon, Panginoon kong Diyos, kayo ay dakila sa lahat. Nadadamitan kayo ng kadakilaan at karangalan. Itinayo niyo ang inyong tahanan sa itaas pa ng kalawakan. Ginawa niyo ang mga alapaap na inyong sasakyan at inililipad ng hangin habang kayo'y nakasakay. Inilagay niyo ang mundo sa matibay na pundasyon, kaya hindi ito matitinag magpakailanman. Halina, tayong lahat, sambahin natin at papurihan ng Diyos na lumikha ng buong sanlibutan. Diyos na aming manlilikha at tagapag-alalay, nalulugod kami sa inyong presensya na tumipon sa amin sa pagsamba at pagpupuri kahit sa gitna ng aming pagkakaiba, ay nagkakaisa kami sa pagkilala na ang lahat ay nagmula sa iyo. Sa aming pagdiriwang at pakikiisa sa mga kapatid naming katutubo saan mang dako ng aming bansa, aming itinataas sa inyo ang anumang hamon na kanilang pinahaharap upang ipagtanggol ang kanilang tinubuang lupa. Pangunahan kami ng banal na Espiritu sa aming pagsamba nang sa gayon ay may pamalas namin ang pagkilala at pagtanggap sa kanila bilang aming kapwa at kapatid sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Oh
Makakaupo na po ang Panginoon. Alalahanin nga natin na hindi natin ginagawa ang pangungumpisal upang mapagaan natin ang ating konsensya o pagkakasala, kundi upang ipahayag sa Panginoon ang ating pasasalamat sa Kanyang kaloob na kapatawaran at pagtanggap. Wala tayong magagawang anuman para sa iligtas ang ating mga sarili sa kapahamakan. Subalit, kaya itong gawin para sa atin ng Panginoon. Gano'n man tayo kahina, mahal niya tayo, at ang Kanyang paanyaya ay narito. Sinabi pa ng Panginoon, halikayo't pag-usapan natin ito. Kahit gano'n man karumi ang iyong mga kasalanan, lilinisin ko yan para maging malinis kayo. Lumapit tayo ngayon sa Kanya upang pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Magkaroon po tayo ng ilang sandali ng katahimikan, ng pansariling pananalangin, at ating inahal sa ating Panginoon ang ating mga nagawang kakulangan sa isip, sa salita, at sa gawa. Napakabuti ng ating Panginoon, napakalaki ng Kanyang isinakripisyo para sa ating kaligtasan. Isinulat sa aklatang Hebreo ang ganito, noong namumuhay pa si Jesus sa mundong ito, umiiyak siyang nananalangin at nagmamakaawa sa Diyos na makapagligtas sa Kanya sa kamatayan. At dinilig naman siya dahil lubos siyang naging masunurin. At kahit anak siya mismo ng Diyos, natutunan niya ang pagiging masunurin sa pamamagitan ng mga pagtitiis na dinanas niya. Naging ganap siya at pinag-ulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Mga kapatid, ating ipagdiwang ang kagandang loob ng Diyos. Pasalamatan natin siya sa kaloob niyang kapatawaran. Sumating ngayon ang Kanyang kapayapaan. Tayo pong lahat ay tumayo at magbatian. Pag-inamit po natin ang umahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko ang wala iyan. O mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko ang wala iyan. O mahal kita sa Panginoon. I love you. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see you, the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Hey, this is
glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be happy in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Alive! Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forever. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Kalapan po natin ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa UCCP Pasay para po sa mga first-timers. Meron po ba tayong mga kasama dito na first-timer? Sister Thea, thank you. So kilalanin po muna natin muli yung ating mga kapatid na nakasama natin yun for the first time sa ating church. Ano po? Una-una po dyan, si kapatid na Joan Formento. Si Joan po, ay galing po sa kanyang mga church po sa UCCP Zamboanga del Norte. Okay? So, pero bukas po siya ay lilipad na papuntang Hong Kong. Okay? So, 2 buwan na po siya dito sa Manila, pero salamat sa Diyos at nakita niya yung ating church. And then, siguro pagbalik na lang ni Ate Joanne, ay makakasama mo din natin siya. Sasama natin siya sa prayer, no? Para po maging safe ang kanyang travel bukas sa Hong Kong para po maghanap ng bayan. Okay? So, Perlin, kap to ba ba? Ngayon po pala eh. Malapit na siya. Okay. Okay, thank you, thank you. So, God bless po kapatid na Joanne, ha? Dito din po, kasama natin si kapatid, sa likod naman ni kapatid na Joanne, ang kapatid na Wilson Alcantara. Okay, Kuya Wilson, ayun po, ayan. Kumaway lang. Di ba pa siya? May motor. Okay, si Kuya Wilson po, Alcantara, ay nakatira sa Electrical Road dito po sa Pasay. Pero originally siya po ay sa UCCP San Isidro, Northern Samar. Okay. So welcome po, Kuya Wilson. And naman ay makasama natin kayo sa mga susunod pang panahon. Ganun din po, kasama naman natin si kapatid na Tricia Cadabis. Tricia, pwede ba tumayo? Okay. Yeah. Si Tricia po ay nauwi po dito sa Pindera, sa Pasay. Pero ang kanya po home church ay doon sa Nueva Ecija. Isa po siyang member ng ating church doon sa yan, from Manila North Conference. So, kasama niya po ang kanyang boyfriend, si Jerome. Tansinko ba ito? Tansinko. Okay. Parang Chinese at galing. Okay. Sige po. So, si Jerome po ay taga La Huerta, Parañaque City. Okay? So, welcome po sa inyo mga kapatid. At naman ay maging magbunga po ang inyong pagdalo sa ating pananambahan. Ganun din po, ang ating mga kapatid naman ito ay nagre-request ng sakramento ng bautismo sa first Sunday of November. Sila po ay pamangkin ng ating kapatid na Venus. Sige po, muling i-recognize ko na lang uli, no? So, pumali po ay tumayo kayo. So, kasama po natin si kapatid na Jessie. At ang kanya po may bahay na si Mary Chris, Miraflor, at yung ano pong baby na si Achilles.
Ayan. So, welcome po sa pamilya ninyo at nawa po ay maging magbunga din ang inyong pagdadaos sa sakramento ng bautismo sa darating na first Sunday of November. Okay? So, God bless po sa inyong lahat. Ganun din po, yung kaibigan naman ni Ate Rosie pala. Mother Rosie, si Ate Laura. Okay, Mother Laura, welcome din po sa ating church. At siya po ay magkasama ngayon sa boarding house ni Mother Rosie. So, welcome po. Ha? Okay, at syempre sa mga muli natin nakasama sa gawain ng pagsamba, salamat po sa Panginoon na nandito po ang bawat isa. Okay. Salamat po, Pastor. At atin naman po awitan ng birthday song. Noong nakaraan pong October 12 ay si Sister Ruth Marcos, si Mami Ruth. October 20, si Brother Daniel Villasan. This coming October 22, ang ating pong church pianist, Sister Esther Cortez. At sa October 29 po ay si Brother Dargel Moreno. Ating pong awitan ng birthday song. Maraming salamat po sa Villasan family para po sa ating Church of Flower ngayon. Salamat po. At patuloy pa rin po ang ating mga gawain sa iglesia. Ang ating pong midweek prayer meeting and Bible study every Wednesday, 7 p.m. Meron din po tayong online sa mga hindi po makakapunta dito sa simbahan. At ang ating choir practice po ay every Saturday sa 5 p.m. Ang ating adult Sunday School ay tuwing 9 a.m. at Children's Sunday School po sa taas tuwing 9 a.m. Meron po bang mga kabalitaan, UCM? Magandang umaga pa sa ating lahat. Himig po ang doon nakikita na natin yung nakikabit na natin po ating signage. Yun po nakapos dyan sa salamat sa Panginoon sa paggabay niya sa aming paggawa. Kaya po, kaya malaki pa ito sa atin, no? Magkapatiran nga, hindi pa ito kabisado itong church natin. Naglagay tayo ng sign dyan sa mga kanto-kanto dito sa Carizon, Sincolihonyo, sa Talbunya, sa Cadillo, sa Ibiresa, back-to-back yun yan. Bala 5 po yan. At saka announce ko lang po sa museum kung officer, meron tayong seminar sa Kawit, Cavite sa November 9, alas 8 ng umaga po. Wala naman po ito register. O sige, basta sabihin ko na lang pag may register. Kailan mga atin tayo? November 9, 8 po. Hindi lang po, maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Kahapon po ay dinaos ang Piyesta ng Mabuhayan sa UCCT Paranaque. Maraming salamat po sa mga kasama na si Elder Brent, Elder Lydia, at si Sister Lydia Garcia.
Saka i-experiment, sabi niya, huwag na tayo mag-entry. Nagkaroon din tayo ng entry. Pero hindi pa naka-announce out kung sino ang nanalo. Pero tapos naman, ayaw ipakita sa amin. Pero nasa ang may hawak lang ng presidente, ayaw ipakita sa amin. Pero, naangat ko lang yun ang pakyasan ko lang. Mataas ko basta nakita ko lang sa pangin judges, mataas naman yung ano natin. Sana nga tayo manalo. Kasi ang hirap mag-isip kung anong gagawin merienda. Pero doon matikman lahat ng klase. Pagdating sa ulam, iba-ibang klaseng ulam. Pwede pala gawin kalabasa curry. Basta iba-ibang ulam ang natikman namin kahapon. Pero ang hinahanap talaga ng mga judges ay ang lasa ng kalabasa. Kasi mayroon kang nagawa na, pero hindi talaga parang banana cake ang lasa. Bumaba sa banana cake. Kasi mahirap talaga ang yung lasa ng kalabasa. Kasi ako nga pinatipin ko na eh. Pinatipin ko rin hinahanap pa rin yung lasa ng kalabasa. Pero nung gabi, sinubukan ko, hindi pala masarap yung hilaw na yan ay i-blender mo na lutuin diretso. Ang sarap ko, hindi talaga kaya ang ginawa ko lang, pinakalo ko yung hilaw at saka yung luto para lumakas talaga. Kasi ang hirap mag-isip paano palabasin ang lasa ng kalabasa. Kaya talagang pagaganahin yung utak kong paano. Maraming salamat kasi marami na mag-entry at sa November 26 ay ang ating everybody's birthday. Nagaganapin sa UCCP Anabu. Request ko lang po, dapat meron tayo dito isa o dalawang representative sa collaboration ng South Manila sa contest ng sayaw, lalo kata sayaw. Bawat kasi hindi kami kasali, meron kami kasi hindi. At gagawin namin, i-assist lang namin yung mga contestant. Ito kasi sali na kayo kasi ang nito, pera ang panalo, hindi pagkain. Kaya dapat bawat church, mayroong isa o dalawa mag-participate. Kasi kung pwede lang ako na sana kasi hindi ako pwede. Kaya ma-disqualified pag sumali ako. Kaya kung sino man may mga talent dyan sa pagsayaw, kayo matakot kasi mayroon namang magturo at para natin kung saan magpa-practice. Kami kasi ang South Manila, Paco, Makati, Pamplona, Pasay, Eliud, yun ang sakop, yun ang magkulab. Iba na yung sana paklaran. Kaya, sana meron tayo dito. Kahit isa man lang, magpakita ng talent. Sasama naman ako doon sa pagpa-practice. Kasi sa December yun at saka sa Love Fellowship. Sa December, meron tayong costume. Parang mga Mickey Mouse. Parang gano'n maglalagay. Basta may lang, mga card. Tapos sa naman, sa Love Fellowship, sasabihin ko na rin para na makapag-prepare ng mga susuotin, cowboy. Mga cowboy ang mga kababaihan. Tingnan daw po ng mga hitsura ng mga nanay, maging bagets. Kaya, yan lamang po at saka yung ating fan dapat magtuloy-tuloy para sa ating mga gawain para maka-usap tayo. Maraming salamat. Sinuwayan po wala. Sa SIAF naman po, on behalf of Ate Jazz, magkakaroon po tayo ng second Grand Fellowship. Gagawin po ito sa UCCP Salinas sa October 27 at sa ganap po na 3 p.m. At yung may mga gusto pong sumama ay amin pong iniimbitahan sa gawain na ito. Ang council po ba, Tita? Pero po ba? Pinapakatid din po ng ating pianista sa darating po na ating Christmas kantata sa paghahanda ay kung sino po ang may hilig umawit, iniimbitahan din po namin para po mas marami pa po makasama ang mga choir members sa paghahanda ng gawain na ito sa December 14. Maraming salamat po.
you, kapatid Natea. Mapagpalang umaga po mga kapatid. Good morning. Good morning. Tayo po ay papasalamat sa Panginoon sa ikatlong linggo na po sa buwan ng Oktubre. At patuloy rin po natin pinagdiriwang pa ang Indigenous Peoples Month o buwan ng katutubong Pilipino. Kaugnay po ng ating mga naging gawain, unahin po ang ating mga CYF. Supposedly, meron pong webinar ang ating CYF kahapon. Pero nakadalo po ang inyong lingkod sa paksang mental health awareness. At nanguna po dito ay ang kapatid na Nieva Baguhin, Tenorio. Ano po? Si kapatid na Nieva po ay from UCCP GMA at anak po ni Pastor Leo Baguhin. And noong nakaraang anniversary ay nag-share po ng kanyang blessing dito sa atin. Ano? Kung naalala niyo si kapatid na Nieva. So siya po yung aming speaker kahapon at naging mabunga naman po ang natulang talakayan at nag-come up na magkaroon po ng ministry ang ating church as a whole. Ano ho? Especially po yung tinatawag nating counseling ministries para po sa mga ganyang klase ng sitwasyon. Okay? So yun po yung ating pinagpapasalamat. At ganun din po, next Saturday, October 26, sa pamamagitan naman po ng Partnership and Ecumenical Relations ng ating konferensya, ay magkakaroon po ng dalawang activities. Ano? Una-una po, yung gawain sa UCCP Anabu from 9 o'clock to mga 2 p.m. So sino po dito yung inaasahan na dumalo ang inyong lingkod at maging ang mga church members po natin kung available, especially ang ating council chairperson. So meron po tayong covenant signing celebration sa pagitan po ng UCCP at ng Iglesia Pilipina Independiente o IFI. So the same day ay gagawin naman po yung fellowship ng ating mga CYF. Ano? Kasama ang Kabataan Unida Ecumenical o KUE. Ano po? Meron namang Ecumenical Fellowship ang ating youth. Doon naman po sa UCCP Kawi. So sabay po yung gawain sa darating na Sabado. Ano? Isa po sa UCCP Anabu at isa po sa UCCP Kawi. Ito po ay kaugnay ng buwan ng reformasyon. Ang October din po kasi ay buwan ng reformasyon. At sa buwan po ito, ating sineselebrate yung ating mga covenant partnership. Ano po? Sa pagitan po ng Iglesia Pilipina Independiente at ng Iglesia Unida Ecumenical. So yun po yung mga highlights at mga celebratory liturgical celebrations na gaganapin po sa darating na Sabado. Okay? Kasama po natin sa ating mga panalangin yan. Ganun din po, kung na yung sinabi ng ating kapatid na Thea, ang practice po ng ating choir para sa nalalapit ang Christmas Cantata ay alas 2 ng hapon. Every Sundays po alas 2. And Sabado ay, ano oras po ba? 4 o'clock. Okay? So, ang ating po kapatid na DM Salane Padillo ay tumugon na sa ating panawagan last Sunday. Ay nakasama po natin siya. And hopefully daw mamaya kung matatapos na maaga yung kanilang meeting, ay makakahabol siya sa ating practice. Ang ating po kapatid na Kuya Danny at Darlene Bigan ay pupunta po mamaya. Okay? Para po makasama natin at ma-orient sila. Ganun din po yung ating kapatid na DM Jeffrey Ramirez. Okay? Na siya po ang ating pinag-usapan para po tulungan tayo sa conducting. Okay? So, salamat po sa Panginoon sa mga tumutugon ng mga kapatid po natin at katulad nga po ng ipinapanawagan pa natin, sana makasama natin kayo sa ating pong mga pag-ensayo para sa darating na Christmas Cantata. Okay? So Kuya Willie, baka pwede kayong dumalo sa practice mamaya. Tricia, pwede pa tayong sumama, Tsaka, Joshua, Jonathan. So ganun din po, isama rin po natin sa panalangin ng ating buting Pastor Joshua Marcos. Kachat ko po siya kanina. Siya po ay nakapag-file sa Jose Reyes Hospital.
dahil siya po ay sumailalim sa hemodialysis dahil po sa hindi normal na bilang ng kanyang potassium. So yun po yung magiging bunga ng kanyang o isa sa mga epekto po ng kanyang operation. Okay? So, mamaya po, especially sa ating mga elder, kung sino po ang available sa inyo, pupunta po ako doon ng 4 p.m. onwards po kasi yung visiting hours. Okay? So, kung sino po yung malong sa inyo mamaya, just approach me po para maipalalanin mo na. Siguro mga dalawa lang ang pwede ko may sama. Okay po? Na ating mga elder para po para mapadalangin po natin at mabisita ang ating Pastor Joshua. Okay po? So yun lang po, mga kapatid. Meron pa po ba tayong mga kalagalan pa na mga pabalita? Nakita ko si mga kapatid ng Daniel, Inglasan. Happy birthday sa iyo, bro. Sila ko nila, nakatawa ko naman yan. So happy birthday, bro. Advance and God bless you. Bakit ba hindi kayo sabay-sabay tumupunta dito sa church? May isa-isa kayo, ano, kapatid. So next time, sabay-sabay na kayo tatlo, ha? Okay? Salamat sa Panginoon. Sige po, meron pa po tayo ng announcement, Elder Ryder, para sa concert. Okay po. Salamat, Pastor. Good morning po ulit. Patuloy po kami nananawagan ang inyong tulong para po sa pag-distribute o pagbebenta ng ating mga ticket para po sa ating business cantata. Meron pong dalawang presyo yung ating pong tickets. Meron pong isang 300, meron pong 2,000. Yung 2,000 po ay bali sa donors. Ano po? So, kung meron po tayong mga kakilala na pwede po natin hingan ng tulong para po sa Christmas cantata na ito ay mangyari lang pong kumuha po ng ticket, board of deacons, pwedeng every time i-promote natin o distribute natin yung yung ating pong mga tickets. So natin ilagay sa ating mga bags at sa mga pagdating dito, ilabas na natin kung sino yung pwede natin bigyan na pwede naman makakatulong bigyan po natin. Yung pong individual, pwede pong 300. Kung gusto nyo pong maka-avail, pwede po kayong kumuha para sa inyong sarili at pwede naman po kayong magbenta. So, yun po ating sa 2,000 na chair, sa 50 tickets na ating popular district na print para po sa 2,000 ay nakapag-distribute na po tayo ng 35 o 37. 35 tickets. So, ibig sabihin, sa 50 pieces, meron na lang po tayong 15 na i-distribute. So, kung titignan po natin, medyo konti na lang, Ang marami-rami na pong naiiwan ay yung 300. So, kung hindi po natin kaya ang 2,000, dun po tayo sa 300. At kung makakuha na po tayo ng para sa ating mga sarili, ay tumulong po tayo sa pagbebenta. Halimbawa po yung kaibigan nyo or kamag-anak na pwede yung masimasin para tulungan tayo. Ang ating pong goal na ang purpose po ng ating business cantata na ito na kaya po natin ginawang fundraising ay upang ating may pagpatuloy ang masustain o mabigyan ng karampatang gastos yung ating pong mga pangangailangan dito sa ating iglesia. Kung titignan po nyo po, medyo maganda po ngayon, maputi, pero marami pa po tayong dapat ayusin, yung pang mga bagay na inaanay, yung mga bagay na, ayan po, sa likid po natin, medyo hindi po maganda na yan, ang kanyang kalagayan. So, kailangan po na, kailangan ibagsak po natin yan, ay ibabagsak po natin yan. So, sa ganit salita po, yung ating pong proceeds ay pupunta po sa ating pong church building.
Pangalawa po, upang matugunan din po ang ating pong mga administrative expenses ng ating iglesia. Ano po ba yung mga administrative expenses? Yung ating po, kumbaga yung household expenses natin. Katulad po ng ilaw, ng tubig, ng ating pong mga love gifts sa ating mga manggagawa na sa iglesia at mga bagay na pangangailangan. Kaugnay po ng ating Christian education and nurture, mga bagay po para sa mga bata, pagbili ng mga materials, pag-attend na ng mga seminars na kailangan po natin suportahan. Yan po mga kapatid ang ating obligasyon o tungkulin na bilang kaanib ng iglesia, hindi lang ito po ang isa sa mga tungkulin natin. Hindi lang po tayo uupo tuwing Sunday at makikinig ng sermon, kundi ang ating pong pagiging kaanib ng iglesia ay may karampatan pong tungkulin o responsibilidad. At ito ay hindi natin ginagawa para sa ating sarili, ito ay ginagawa natin para sa ating Panginoon. Di po ba? Okay. Ay naniniwala po kayo doon, no? Sapagkat ang lahat ng pagmamayari ng ating tinatamasa ngayon, kung ano man meron tayo, kanino po yan ang gagaling? Okay, sa Panginoon. So, tayo bilang kanyang mga anak, kailangan po natin ibalik sa Kanya. Of course, hindi po natin pwedeng ibalik ko, Lord, ito na po yung kasi hindi naman natin nakikita ang Panginoon, no? Ang Panginoon ay nasa puso natin, nasa isip, no? Nasa ating kasama natin araw-araw. Hindi po natin siya nakikita. Ngunit ang kanyang presensya ay nadarama natin, kung kaya lahat ng ating mga tinatamasa ay nanggagaling na po sa Kanya. Kaya bilang kaanib, kailangan po na ibalik natin o suklian natin ang kanyang pagmamahal at pag-ibig po para sa isa't isa, para sa bawat isa sa atin. So, kada po ay makatulong tayo sa ating pong proyektong ito. Huwag po natin isipin na ito ay ginagawa natin para sa anong bagay lamang, kung hindi ito ay ginagawa natin para po sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen! Okay, so salamat po at magandang umaga po. Kung wala na po tayong pabalita, tayo po ay lumapit sa Diyos sa diwa ng panalangin. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na lumikha ng sangkatauhan at ng bawat isa sa amin. Diyos ng pag-ibig at Diyos na mapagpatawad. Kami po ay nagpapasalamat sa oras nito, sa panahon ito na kami ay inyong biniyayaan ng panibagong buhay at taas upang makarating sa inyong banal na tahanan. Salamat Panginoon sapagkat nakikita namin ang kahalagahan ng aming sama-samang pagsamba at pagpupuri sa inyo. Aning na araw niyo po kami binigyan ng pagkakataon at panahon upang namin bigyan ng tuon at pansin ang aming mga pangkaraniwang gawain sa araw-araw, ang aming mga personal na buhay at iba pa ang mga gawain, Panginoon. At ang araw nito, ang oras nito, ang panahon nito, Panginoon, ay espesyal at natatangi para sa inyo naman. O kaya, nawa, ibuhos niyo, O Diyos, ang inyong banal na dugo sa bawat isa sa amin, upang tanggapin namin ang kapatawaran na gumula lamang sa inyo. At nang sa gayon, Panginoon, kami ay maging karapat-dapat sa aming pagharap at pagsamba sa inyong pangalan. Inikilala namin, Panginoon, na walang sino man sa amin ang karapat-dapat. Kami lahat ay pansamantalang tumalikod sa inyo. Kami lahat ay nakagawa ng mga bagay na hindi ayon sa inyong kalooban at ayon sa inyong nais. Sa isip, sa salita, at sa gawa. O kaya, Panginoon, lubos ang aming pasasalamat at kagalakan sapagkat ang inyong pag-ibig ay hindi kumukupas
ang inyong pagpapatawad ay laging naririyan na binibigay para sa bawat isa sa amin. Sa mga sandali ito, Panginoon, ay aming tinatasan yung pangalan, ang aming kamanggagawa, ang aming mga kamanggagawa. Unang-una, ang aming Pastor Joshua Marcos. Na sa ngayon po ay muling kumakaharap sa hamon pangkalusugan. Ibuhay po siya ng inyong mapagpalang kamay o Diyos upang tanggapin ang kapanatagang nagmumula lamang sa inyo. Ang kagalingan na galing lamang sa inyo. Samahan niyo rin po, Panginoon, ang aming kapatid na Ruth, ang kanyang butihing ina. Sapagkat napakaraming hamon na ng buhay ang kinaharap ng kanilang sambahayan. Kayo nawa, Panginoon, ang magpakatatag at magbigay ng pag-asa sa kanila, Panginoon. At alam namin na patuloy na kayo ang kinikilalang Diyos sa tagapagligtas ng sambahayan nito. Panginoon, igawin niyo muli ang inyong kamay sa aming pagkakagawa. Aming niya sa inyong pangalan, ang aming kapatid, ang aming Pastor Grace Sabado. Nakamagalan lang po ay nawalan ng mahal sa buhay ang kanyang butihing ina na nasa piling na ninyo ang aming Diyos. Gawan niyo po sa aming Pastor Grace ang kapanatagan, ang kaaliwan at pag-asa na mula lamang sa inyo. Ganon din sa aming Pastor Cesar Di Umano. Nakamagalan din po ay nawalan ng kanyang kapatid. Panginoon, dalangin din namin ang sambahayan ng Tigas. Nakamagalan din po ay dumanas ng kalungkutan sa pagpanaw ng aming Ian Norma Tigas. Sa lahat ng ito, Panginoon, anuman ang mga hamon na kinakaharap, maging ng aming mga kamanggagawa, ay buong puso namin pinagkakatiwala sa inyo. Sapagkat kayo ang Diyos na buhay, kayo ang Diyos na kailanman hindi magpapabaya sa inyong mga anak. Panginoon, maaaring kumaharap din ang ilan sa amin sa iba't ibang mga hamon sa nakalipas na mga araw. Maaaring ito ay sa aming personal na buhay, sa aming pamilya, sa aming gawain, sa aming paghahanap buhay, at iba pa o Diyos. Kung kaya, buong puso namin ipinagkakatiwala sa inyo lahat o aming Panginoon. Itinadalangin din namin ang bawat samahan ng organisasyon nito sa Iglesia ng UCCP Pasay, magmula sa mga kabataan, young adult, kababaihan, kalalakihan, at ang ministry sa mga bata. Panginoon, buong puso rin namin ipinagkakatiwala sa inyo at itinutulog ang paghahanda para sa nalalapit na Christmas kantata. Panginoon, kayo ang siyang direksyon at gabay ng bawat isa sa amin. Kung kaya kami ay buong pusong sumusunod sa inyong nais at sa inyong kalooban sa mga oras nito. Panginoon, amin din ipinagpapasalamat ang mga kapatid namin at mga iglesia lokal na nagdiriwang ng kanilang anibersaryo sa araw nito. Ang UCCP Ellenwood Malate Church, ganoon din ang UCCP Buena Vista. Panginoon, pagpalain niyo po ang gawain at ministeryo ng mga iglesia niyon. At naway maging mahunga at maging masaya ang araw nito para sa pagdiriwang ng inyong katapatan at kabutihan sa kanilang mga buhay. Panginoon, samahan niyo pa rin kami at patuloy na pagpupuluin ng inyong banal na Espiritu. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa aming mga kapatid na nakasama namin sa gawain ng pagsamba sa umagang ito. At nawa ay patuloy namin silang makalaong pagpalag sa mga susunod na panahon. Hindi man namin sila makasama sa aming gawain, sa face-to-face, nawa ay makalaong pagpalag din namin sila sa mga pamamaraan, sa pamamagitan ng mga online activities, upang patuloy na magbuklod ng bawat isa sa amin sa diwa ng paglilingkod at pag-ibig. Pamunayan niyo mga Panginoon ng bawat isa. At muli ang iyong banal na Espiritu mangusap at mamuna sa bawat isa sa amin sa mga sandali ito. Ito po ang aming pagsasama at panalangin ng may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen.
tayo po lahat ay magsitayo sa pagbasa ng banal na salita sa matatagpuan sa Hope, Kabanata 38, talata 1 hanggang 7. Pagkatapos nito, sumagot ang Diyos kay Hope sa pamamagitan ng malakas na bagyo. Sino kang mag-aalinlangan sa aking kaalaman? Lalo lamang lumilitaw ang iyong kamangmangan. Dahil tumayo ka riyan at magpakalalaki. Tanong ko'y sagutin, ikaw ay may magsama. Nasaan ka nang likhain ko ang mundo? Kung talagang may alam ka, lahat ay sabihin mo. Sino ang nagpasya tungkol sa lawak nito? Sino ang sumukat? Alam mo ba ito? Sino ang may hawak ng mga haligi ng mundo? Sino ang naglagay ng mga panuluhang bato? Noong umagang iyon, ang mga bituin nag-awitan at ang mga nilalang sa langit sa tuway nagsigawan. Ang salita ng Diyos, salamat sa Panginoon. Manatili po tayo nakatayo sa pagbasa ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesus ayon kay Marcos, Kabanatang 10, versikulo 35 hanggang 45. The Gospel of Mark, chapter 10, verses 35 to 45. Lumapit kay Jesus ang mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, Guro, may ihilingin po sana kami sa inyo. Ano ang nais ninyo? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana po ay makasama kami sa inyong karangalan at maupo ang isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ngunit, sabi ni Jesus sa kanila, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Makakaya ba ninyong tiisin ang hirap na aking daranasin? Makakaya ba ninyo ang bautismong ibabautismo sa akin? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang kopang aking iinuman ay iinuman nga ninyo at babautismuhan niya kayo sa bautismong tatanggapin ko. Ngunit hindi ako ang magpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga karangalan yan ay para sa mga pinaglaanan. Nang malaman ito ng 10 alagad, nagalit sila sa mga kapatid. Kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga tinuturing ng mga pinuno ng mga Hintil ay namumuno bilang mga panghiwag sa kanila. At ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Ngunit hindi kanya nang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sinumang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
Salamat po muli sa ating koro. Here I am, Lord. Nandito ako, Panginoon. Nandito ako. Matagtarin ko yun. Ano pa na mga tanong? Si Ogie Alcacid pala. Ayan. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat nalalapit na po ang pagtatapos ng buwan ito, ang buwan ng Oktubre. At sa susunod kong linggo ay ating bibigyan pansin ang linggo ng Reformasyon o Reformation Sunday at ating babalikan naman kung saan nagugat ang pananampalatayang Ebangheliko o Protestante. Subalit sa umagang ito, nais kong bigyan ng pansin ang ilang bagay na ating na pong tinatalakay na pinag-uusapan sa nakalipas na mga linggo. Ito po ay ang paksa ng kadakilaan o greatness. In fact, ito po ang unang bahagi ng ating ebanghelyo sa umagang ito. At sabi po sa ating talata ay ganito: lumapit kay Jesus ang mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. At sabi nila, Guro, may hilingin ko sana kami sa inyo. Ano ang nais nyo? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana po ay makasama kami sa inyong karangalan. Nakakatuwang isipin mga kapatid na ang mga alagad ng ating Panginoon Jesus, katulad ni Santiago at Juan, ay ang mga tinatawag na sigurista. Pag sinabi mo natin sigurista, tinitiyak na meron silang magiging bahagi at lugar sa kaharian ng Diyos. Naalala ko po ang ilan sa mga biruan sa ating pong komperensya, lalo pag panahon ng eleksyon. Lalo po pag tumatakbo na yung mga CM at DCM. Sa aming pong mga manggagawa, meron kaming biruan na ganito. Pastor, pag nanalo ka, o kung loloobin ka ng Diyos, o kung loloobin ng Diyos na manalo ka sa posisyon mo, huwag mo kaming kakalimutan kapag nasa paraiso ka na. Ang di nila alam, ang paglilingkod ay hindi isang paraiso lamang na ikaw ay magre-relax. Kundi kapag ikaw ay naglingkod na sa Diyos, talaga namang susubukin ka na sa iba't ibang pamamaraan. At marahil ito po ang kaisipan ng mga alagad para sa kanila kapag sila ay nasa lugar ng Diyos, sigurado na ang kanilang kalagayan at kaligtasan. Ngayon, hindi lang po isang paninigurado ang ginawa ng mga alagad na ito, kundi nais nilang mailagay ang isa sa kanila sa kanan at ang isa sa kaliwa. Nangangahulugan na hindi lamang nila nais na masumpungan ang presensya ng Diyos, kundi gusto nilang magkaroon ng posisyon. Para sa akin, wala naman pong masama ito. Hindi naman masamang tanong ito para sa mga alagad. Sapagkat kinikilala nila ng Panginoong Jesus ay ang pinakadakila at merong benefit o may pribilehiyo kapag sila ay sumunod sa Panginoon. Kaya lang, may problema dito. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, upang maging dakila ang bawat isa sa kanila at ang bawat isa sa atin, kinakailangan nating maging lingkod. At ito po yung nais kong bigyan ng pansin sa umagang ito. Ang kadakilaan na nais ng ating Diyos ay magaganap sa pamamagitan ng ating paglilingkod. Ngayon, isang halimbawa ang ating Panginoong Jesus kung paano tayo ay naglilingkod. Siya po ang ating living example. Kanina po sa ating Sunday School, ay ating kung binigyan ng pansin ang esensya ng paglilingkod ay ating hinahalaw at kinukuha sa ating halimbawa ang ating Panginoong Jesus. Siya ang buhay na halimbawa ng paglilingkod.
na ating ginagampanan at ipinagpapatuloy sa ngayon. Ang ating Panginoong Hesus ay tinatawag na servant leader. Siya po ay lingkod at the same time ay tagapanguna. At ganun din po ang bawat isa sa atin. Bilang mga Kristiyano, ito po ang ating mga katangian. Paano po ba pag sinabing servant leader? Nangangahulugan na ikaw ay nangunguna, at the same time ikaw ay naglilingkod din. Paano kaya yun? Short, simple lang po. Kung ikaw ay marunong mag-utos, marunong ka rin dapat sumunod. Minsan kasi ang problema natin, utos lang tayo. At kapag ikaw ay nag-uutos para gumawa ang iba, dapat marunong ka rin gumawa. Okay? Ganun po sa simpleng pamamaraan na sinasabi nating servant leaders. Yung sa halip na iuutos mo na, nakita mo na may kalat sa baba, hindi pulutin mo na. Magkusa ka na. Yung kaya natin gawin na natin. Kaya nga, sabi ko sa inyo, pag meron tayo dito mga kainan, huwag niyo papalimutan tulungan si Kuya Tom. Ang hirap magugas ng plato ng tambak na siya lang mag-isa. Kasi kaya naman natin maghugas Yung pong mga pews ninyo, pagdating nyo dito, malinis. Minsan pag alis natin, ang daming kalat. Kaya naman natin sigurong pick upin yung mga basura dyan at ilagay sa tamang lugar. Sa maliliit na pamamaraan mga kapatid, doon natin makikita kung tayo nga ba ay mga tagapanguna at mga lingkod. Sapagkat ang ipinakitang halimbawa ng ating Panginoong Hesus, tayo ay sumusunod at the same time tayo ay nangunguna. Ngayon, sabi ng mga alagad, parang hindi yata ito yung inaasahan ko sa Panginoon. Parang hindi yata ako makakapwesto dito. Simple lang naman ang gusto ng mga alagad. Magkaroon sila ng part sa kaharian ng Diyos. Pero sabi ng ating Panginoong Hesus, teka lang, bago mangyari yan, matuto ka munang gumawa at maglingkod. Sapagkat ang paglilingkod ay akto ng pagpapakumbaba. At ang pagpapakumbaba ay akto ng ating pagsunod sa Diyos. Dito po sa ating iglesia, maging ang mga mananampalatayang Kristiyano sa pangkalatan, anuman ang estado natin sa buhay, pansamantala natin inaalis yan. Sapagkat tayong lahat ay mga lingkod ng Diyos. Kaya ba natin yon? For a while, aalisin muna natin yung ating kinamulatan o kinagisnan. Hinuhubad muna natin pansamantala yung mga dapat hubarin. At tayo ngayon ay pantay at pare-parehong naglilingkod sa harap ng Panginoon. Sapagkat siya ang tunay nating master. Siya ang tunay nating boss. Siya ang ulo ng iglesia nito. Siya ang tunay na manager ng bawat isa sa atin. Kaya? Kaya. Sumunod po, ang sinabi ng ating Panginoon ay ganito, sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Paglilingkod. Ano po ba ang kahulugan ng paglilingkod? Unang-una, sa tuwing tayo po ay sumasamba at nagpupuri sa Diyos, kaakibat nito at kalinsunod nito ang paglilingkod. Kaya nga po, ano ang ating pananambahan? Worship, service. Sa mga ebangheliko po, gano'n. Saan ba yung service? Dati nga, saan ang kulto? Di ba, Tita Lois?
Inababating talaga siya ganung term. Totoo po yun. Meaning, saan ba tayo gagawa ng paglilingkod? Saan natin idadaos ang mga gawain ng paglilingkod? Sapagkat kaakibat na ng buhay natin at ng katangian ng mga mananampalataya ang paglilingkod. At meron din po tayong katagang worship ends, service begins. Naalala ko po ang isa sa mga nalistinuhan ko noon. Abalang-abala dahil mag-anniversary. Alam niyo po sa Cavite, mahaba ang preparation at sila na mismo yung nagluluto dyan. Bago po ilagay yung main menu na tinatawag na sangkutsa, binababad muna yan sa mga ingredients, no? So, 2 days or 3 days before, piniprepare na po yan. At sa mismong araw po ng, ng anniversary, early morning, nag-prepare yung ating mga kababaihan doon. So, naisip ko silang dalawin silipin, no? So, bago ako dumating, nagpupwentuhan yung mga kababaihan. Sabi na, ito namang si Pastor. Pagod na nga tayo ng mga nakalipas na araw. Linis na tayo. Tayo pa rin na nagluluto. Sisihin mo yung chairman yan. Kasi, palautos eh. O, tingnan mo, nasan ba siya? Hindi nagluluto dito. Ang daming ang daming mga hugot. Sige pa naman, bayaan ko na yan. Okay lang yun. Nagbigay naman siya ng donation eh. Ganun talaga, tsaka matanda na yung mga yun. Tapos yung isa naman, ang dami rin hugot. Sabi niya, buti nga, pinayagan ako ng asawa kong pumunta rito kasi sabi ng asawa ko, panay na lang daw ako sa simbahan. Naiiwan ko nilabahan ko sa bahay. Nagluluto ako sa church, hindi ko daw siya malutuan ng ulam o pagkain niya. So, nako-compare na. So, nagpapalapit ako ng palapit. Pag silip ko, nakita nila ako, Pastor, nandiyan pala kayo. Sabi ko, kumusta naman yung niluluto ninyo? Alam niyo, hindi sasarap yan. Kasi ang dami nila sinabing hindi magaganda at mga hugot sa buhay. Nalipat na dun sa niluluto nyo. So, ano po ang moral doon? Pag naglilingkod po tayo, dapat maging masaya tayo. Subukan ninyo magluto ng masama loob nyo. Ha? Bukod po sa sunog yan, hindi masarap lasa niya panigurado. Tapos pag hinain nyo pa yan, pag masama rin loob nyo, pabalagbag pa. Compared kapag kayo po ay nagluto ng masaya kayo dahil ginagawa niyo ng masaya. Maski po pwede ka na lang ng ulam. Okay? O sabihin na natin hindi na nakapagluto. Yung joy, yung gladness, dapat laging naroon. At kapag ginawa po natin yan, nagiging mainam ang lahat. Kaya pag nakatingin po kayo ng ulam na hindi masarap, tatsayin ninyo, malamang masama yung loob na ano? Dahil nailipat na yung lahat. Ganun din po sa ating gawain at paglilingkod. Dito po, kaakibat talaga yung joy and gladness. Dapat meron ka nun. Dahil ang lahat ng ibinibigay sa atin ng Panginoon, na gawain ng paglilingkod, kaakibat niyan yung kaligayahan. Sumunod po, pag tayo po'y naglingkod, gawin natin ito ng buong makakaya. Okay? Pag sinabi natin buong makakaya, yung ating the best. Ngayon, alam nyo, hindi naman tayo mga superman na tao at superwoman. Meron tayong mga limitations. No? Yun pong physical limitation natin naririyan. Ang susi po para gumaan
ang gawain at paglilingkod ng bawat isa sa atin ay ang ating pagtutulungan. Ang isang leader din po dapat marunong mag-delegate ng gawain sa iba. Hindi po natin kaya akuin ang lahat. At tayo rin po, bilang mga kaalam ng iglesia nito, handa na kumampan at tumanggap ng anumang mga gawaing ipagkakatiwala sa atin. Ay talagang ma-overwhelm po tayo at mawibindang kapag isa lang po ang gumagawa. Dapat may bahagi po ang bawat isa sa atin. At sa pamamagitan nito, napapagaan ng lahat. Sumunod po, kapag tayo po ay naglingkod, tiyakin natin ng ating pinatutunguhan ay ang ating Panginoon. Ginagawa natin ito dahil sa Panginoon. Para sa Panginoon. Hindi para kay pastor, hindi para sa council, hindi para lang sa isang tao, kundi ang lahat na ito ay para sa Panginoon. Dahil kapag ito ang ating naging pamantayan, lahat ng sangkap na ating pinag-uusapan sa ngayon ay naririyan na. Mga kapatid, sa umaga nito, tinawag tayo ng ating Diyos upang maging lingkod ng isa't isa. Hindi lang po tayo naglilingkod sa ating Panginoon, kundi ating ding pinaglilingkuran ang ating kapwa, ang ating komunidad. Ang mga tao na nangangailangan pa makarinig at makasumpong ng Ebanghelyo. Ang mga tao na walang boses, walang mukha sa lipunan ito. Ang mga taong mga vulnerable sa pang-aabuso at pagsasamantala ng iba. Sila ang naghihintay sa atin upang tayo ay maglingkod. At iba ang ating magiging diwa kapag sinabi natin na kay ligaya kung ako ay naglilingkod. Yan ang ating closing hymn mamaya. Kaya sa pangalan ng ating Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, patuloy tayo binibigyan ng pagkakataon upang makita ang kahulugan at kabuluhan ng paglilingkod. Amen. Paanyaya sa pagkakaloob. Tayo po lahat ay lumayo. Sa UCCP Statement of Faith. Sumasampalataya kami na ang mga tao ay nilikha sa wangis ng Diyos. Pinagkatiwalaan sa sanglilikha ng Diyos. Itinalaga sa isang pamayanan kasama ng iba. At mayroong pakipag-ugnayan. Ang mga tao ay dapat makibahagi sa likha, sa makabuluhan at makatayuan ng lipunan. Itinahayag ang kanilang mga sarili sa kultura, tumatanaw at tumagawa para sa isang magandang kinabukasan. Paanyaya sa pagkakaloob. Ang salita ng Panginoon ay matuwid at maaasahan ang kanyang mga gawa. Tinanais ng Panginoon ang katwiran at katarungan. Makikita sa buong mundo ang kanyang pagmamahal. Ang lahat ng tao sa daigdig ay dapat matakot sa Panginoon dahil nang siya'y nagsalita, nalikha ang mundo, siya'y nagputos at lumitaw ang lahat. Tayo'y naghihintay ng may pagtitiwala sa Panginoon. Siya ang tumutulong sa atin ay nagtatanggol. Nagagilak tayo dahil tayo'y nagtitiwala sa kanyang banal na pangalan. Gawin natin ngayon ang magalak na pag-aalay ng ating mga handog, mga pangako at ikapu.
kami po ngayon kasama-sama. Maraming salamat po sa talento, biyaya at grasya na patuloy niyo pong ibibigay sa bawat isa sa amin. Nawa Panginoon ang mga ikapulo nito ay maging kalugod-lugod sa iyo at maging tulong sa iyong iglesia. At nawa patuloy, Panginoon, na gamitin mo po ang bawat isa sa amin bilang channel of blessing mo, Panginoon, sa aming kapwa, maging sa aming ministeryo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa panibagong pagkakataon na kayo ay aming mapaglingkuran. Bagaman napakarami po namin kakulangan at kahinaan bilang mga tao, kulang po at hindi sapat ang lahat ng ito upang matugunan namin at mapantayan ang inyong kabutihan at pagmamahal sa amin. Panginoon, tulungan niyo po kami na sa abot ng aming makakaya ay may bigay namin ang lahat ng ito para sa inyo naman. Gawin namin ito ng may kagalakan, gawin namin ito ng may pagmamahal at ng may pagmamalasakit. Turuan niyo rin po kami, Panginoon, na magpakumbaba sa tuwina. Naming pakinggan din ang mga payo na binibigay ng aming mga kapatid. At yan din ang mga aral na aming natututunan sa inyong banal na salita. Panginoon, kung may mga pag-uugali kami na dapat namin baguhin sa aming mga sarili, turuan niyo rin po kami at tulungan, Panginoon, upang maging karapat-dapat kami at maging mabuting halimbawa patungo sa aming kapwa at patungo sa aming komunidad at maging sa aming mga kapatid sa pananampalataya. Alam namin, O Diyos, ng pag-ibig ang siyang nagbubuklod sa amin sa mga oras nito. At ang pag-ibig nito, Panginoon, ay nagbubunga ng paglilingkod patungo sa inyo, patungo sa aming kapwa, patungo sa inyong iglesia, at patungo sa inyong komunidad.
Panginoon, hindi po namin kakayanin na nag-iisa ang lahat ng ito. Kinakailangan namin, O Diyos, ang inyong pangunguna. Kinakailangan namin ang inyong presensya. Panginoon, namin pong ginanalangin ng aming kapatid na Joan Formento na sa araw ng bukas ay darako sa bansang Hong Kong upang maghanap buhay. Panginoon, ingatan niyo po ang kanyang paglalakbay at nawa ay makarating siya ng maluwalhati doon sa kanyang patutunguhan. At sa tatanggap sa kanyang mga employer, Panginoon, ay gamitin niyo rin po paraan at kasangkapan upang magkaroon ng maayos na ugnayan ng aming kapatid na Joan at ang kanyang pagtatrabahuhan. Dahil rin, Panginoon, ang kanyang pamilya maiiwan dito sa Pilipinas. Ay nawa patuloy na magpapulod sa kanila sa kabila ng malayong distansya na kanilang kakaharapin, Panginoon, ang pagtitiwala, ang pananampalataya, at higit sa lahat, Panginoon, ang pag-ibig ang manatili sa kanila. Panginoon, dalayan ko rin po ang aming mga kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan sa lingkod ito. Ang aming pianista, ang aming music worker, ang aming kapatid na Esther. Salamat, Panginoon, sa panibagong buhay na ipagkakaloob sa Kanya. Panibagong pagkakataon, O Diyos, na kayo ay Kanyang mapaglingkuran. Panibagong pagkakataon na Kanyang mapatutuhanan kung paano kayo naging tapat at kung paano kayo naging mabuti sa Kanya sa nakalipas na panahon. At kung paano kayo ay mananatili sa Kanya mula ngayon sa mga susunod na panahon. Salamat, Panginoon, sa panahon na Kanyang inilalaan at ipinaglilingkod sa inyo. At dalangin namin ang Kanyang kalusugan, ang inspirasyon na mula sa inyo, at ang patuloy niyang pakikibahagi sa gawain ng ministeryo na yung pinagkatiwala sa Kanya. Panginoon, dalangin din namin ang aming kapatid na Daniel na magdiriwang din ang kanyang kaarawan sa lingkod ito. Salamat, Panginoon, at nakapili namin siya. Dalangin namin, Panginoon, ang kanyang pamilya, aming kapatid na Sophie, Angie, at Israel. Panginoon, sa iba pa naming mga kapatiran na muli namin nakasama sa gawain ng pagsamba sa umaga nito. Sa aming mga panauhin, ay aming din pinagpapasalamat, O Diyos, ang inyong pamumuna at ang inyong presensya. Panginoon, sa lahat ng ito, ay patuloy namin itinatalaga ang aming mga buhay sa inyo. Itinatalaga namin at iniangalaya namin ng sarili para sa inyo lang. Panginoon, ingatan niyo po kami sa aming pasamantala paghiwalay sa sandali ito, sa oras na ito. At ingatan niyo po kami sa gawain sa buong maghapon ito, lalo tigit sa paghahanda sa nalalapit na Christmas kantata. Pamunayan niyo po, Panginoon, ang mga magulang at mga mag-aaral na darakot sa iba't ibang mga paaralan sa lingkod ito, sa bawat ama at ina ng tahanan na nasusumikan upang maitaguyod nila ang kanilang pamilya o Diyos. Sa bawat kapatid namin na mga magagawa na darako rin sa iba't ibang mga lugar pagawaan. At sa bawat isa, Panginoon, na may mga kanya-kanyang gawain, patuloy niyo po kami samahan, patuloy niyo po kami ingatan, at patuloy niyo kami makapaguri sa diwa ng tali ng pag-ibig at pag-ilikod. Ito po ang aming pagsama at panalangin ng mga pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Humayo tayong taglay ang mga salita ng Panginoon. Tayo'y mga anak na pinatawad. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, tinanggap tayo ng Diyos sa kabila ng lahat ng ating kahinaan. Humayo kayong magsisikap na maglingkod sa iba at hindi ang paglingkuran. Manalangin patuloy para sa kaayusan ng sanlibutan. Nawa ang presensya ng Diyos ay lagi nating maranasan. Si Kristo'y maging halimbawa ng ating paglilingkod at ang Espiritu Santo puno sa ating buhay ng pag-asa at kapakumbabaan. Humayo tayo ngayon sa kapayapaan, nakahandang ibigin at paglingkuran ng ating isang Diyos. Ang Diyos manlilikha, Diyos anak na manunubos, at Diyos Espiritong patnubay. Amen.
Amen.